Good morning po sa atin lahat. Kala ko si Sister John na rin yung mag-i-speak eh. Di nakatatayo sana. Amen. Good morning po muli sa atin lahat. Ayan, at nagpapasalamat po sa Panginoon dahil 9:46 pa lamang po pinagpe-pray ko talaga sa Lord kagabi nung ginagawa ko po itong mensahe. Na Lord, bigyan mo ako ng mahabang oras bukas. Kasi mahaba po yung pag-aaralan namin. Mahaba po talaga. Parang, nung binigay po sa amin yung mga talata, medyo bitin yung, sabi ko, parang bitin to . So, trinay po natin sa habag at biyaya po ng Panginoon na at least, at the very least, ay makuha nating totoo yung aral na nais ng Panginoon. As we close yung tema po natin this month na the walk of trust. Amen? Noong una pong linggo, pinag-aralan natin kung paanong sisimulan natin ang ating taon na hindi lamang sa pagbabago ng ating mga dati po nating ginagawa, kundi sa mismong pagpapasakop natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap dun sa kung ano man ang plano ng Diyos para sa atin, ay yun ang pagtitiwalaan natin maghari sa atin. Noong mga sumunod na 2 at 3 linggo, nakita natin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni David. Kung paano siyang pinili at hindi po tayo ang pumili sa ating mga sarili para maglingkod sa Diyos. Last week, pinag-aralan po natin kung paano pinagtagumpay ng Panginoon si Gideon sa pamamagitan ng 300 katao laban po sa kanilang mga masusupil sa kanila at hindi po pinabayaan ng Panginoon na hindi po pinahintulutan ng Panginoon na magkaroon ng katagumpayan yung kanilang mga kalaban. Bagkus sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, pinakita ng Diyos na kayang masupil ang libo-libong hukbo sa pamamagitan ng 300 katao. Hindi dahil sa pananampalataya ng tao, hindi dahil sa lakas ng tao, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya ang pag-uudyok sa atin is magtiwala sa Panginoon. Hindi po ba kayo nagtataka kung paanong inilathala po ng Diyos sa atin o pinahayag sa atin ng Panginoon itong nakaraang 3 linggo? Nagpinipili tayo ng Diyos na kumbinsihin na magtiwala kayo sa akin. Kasi kung magtitiwala kayo sa akin, gagawin kong matuwid lahat ng dadaanan nyo. Kung magtitiwala kayo sa akin, yung pagpili ko sa inyo ay hindi pagkakamali. Na kung magtitiwala kayo sa Diyos o tayo sa Diyos, yung ating mga pagsubok sa buhay ay hindi pa ihintulutan ng Diyos na magtagumpay laban sa atin. Kaya sinasabi ng Panginoon sa atin na as we walk through this walk of trust, ay tunay na ibigay natin sa Panginoon yung pagtitiwala sa Kanya. Hindi kalahati, hindi 25%, kundi isang buong puso at isipan tayong magtitiwala sa Panginoon. Minsan po, madalas sa atin, mga mananampalataya, the very reason why minsan tayo ay mabilis ibaling ang tingin sa ibang bagay ay dahil po sa napakaraming tumatakbo sa ating isipan. Ang mga mananampalataya, madalas po yan nabubuhay sa alaala. Pansin nyo, ay ginawa ng Diyos to sa akin dati. Ginawa to ng Diyos sa akin noon. Yung mga bagay na ito, ginawa sa akin ng Panginoon yan dati. Naalala nyo po yun? Sobrang tayo sa mga alaala ng ating Panginoon. Yung mga panalangin tinugon agad ng Diyos, when we prayed, tinugon agad ng Diyos, talaga naalala natin yan. Yung mga panahon na pakiramdam natin, yung pananampalataya natin, on fire, naaalala natin yan. Yung panahon na yung mga sandali na nakita natin yung pagkilos ng Diyos, naaalala natin yan. Pero minsan at madalas, dumarating tayo sa punto na ating buhay na nakukulong tayo sa mga alaalang iyon. Na pag dumating yung panahon na hindi natin nakitang kumilos ng gano'n ng Diyos, sinasabi natin, ay, parang hindi na ako naririnig ng Lord.
Na nung panahon at pinanalangin natin, Lord, bigyan mo ko punuin mo yung aking sisidlan ng pagkain, tinugon agad ng Diyos. Dumating yung ibang panahon, nanalangin ka ng ganun, ngunit hindi mo nakitang napuno yung sisidlan mo ng pagkain. Sinasabi mong, hindi na yata ako naririnig ng Lord. Kasi dati sinasabi niya, pag nanalangin ako sa Kanya, ibibigay niya lahat ng aking pangangailangan. Bakit ganun, Panginoon? Ngayon wala. Ngayon salat. Parang bang hindi kita nararamdaman. Then the walk of trust becomes a walk of mistrust. Tumatalikod tayo sa Panginoon dahil hindi natin nakikita yung dating pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ngayon po, tingnan natin punta po tayo sa talata ng Diyos kung saan ipapakita sa atin ng Panginoon, mga anak, magtiwala kayo sa akin. Punta po tayo sa Isaiah 43 verses 16 through 21. Ayan, tayo po natin tumayo. Basahin po natin na sabay-sabay. Paumanhin po kung hindi nyo mabasa at maliit. Ayan, gamit na lang po kayo na cellphone, i-zoom nyo na lang, tapos saka nyo basahin. Sabi po dito, ako ang Panginoon na gumawa ng daan sa gitna ng dagat. Tinipon ko ang mga karwahe, mga kabayo at mga sundalo ng Ehipto at winasak sa gitna ng dagat at hindi na sila nakabangon pa. Para silang ilaw na namatay. Pero wag na ninyong isipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Pararangalan ako ng maiilap na hayop, pati na ng mga asong gubat at mga kuwago. Dahil maglalagay ako ng mga bukal sa disyerto para may mainom na ang mga pinili kong mamamayan. Sila ang mga taong akin nilikha para sa akin at magpuri sa akin. Tayo po lahat ay manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, marami pong salamat, O Diyos, sa mga talatang ito. At dalangin namin, Panginoon, na ito ay magkaroon ng buhay sa amin. Totoo, Panginoon, na magbigay po at gisingin ang diwa namin bilang mga mananampalatayang tunay na nagtitiwala po sa inyong mga pangako. Salamat po, Panginoon, at tulungan niyo kami, O Diyos, na sa oras na ito ay maunawaan po namin at tunay na may sa pamuhay namin kung ano po, Panginoon, ang nais yung ituro sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Palakpakan natin Diyos. Hallelujah. Ay, rule number 1 tayo. Lumipas lang yung December, wala na yung rule number 1 natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang pamagat po na ating pag-aaralan is very, very basic. Nasa talata naman na. He is making a new thing. Amen? He is making a new thing. Sabihin nga natin, He is making a new thing. Amen. At ang mga talata po nabasa natin kanina, mga kapatid, ay makapahayagan po ito ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Kailan niya sa Isaias, di ba? Isa sa mga major prophet. Kasi mga kahanay niya, sila Jeremiah. Pag sinabi po natin major prophet, hindi po ito tungkol sa mas favorite sila ni Lord. Baka kasi isipin nyo, ay may major prophet. Sila Ezra, mga mga minor prophet, mga hindi favorite ni Lord. Mga konti lang paggagamit sa kanila ni Lord. Major prophet po, dahil ang kanila pong mga isinulat ay kumpleto, nagpakita talaga ng kasaysayan at pinakita talaga yung pangungusap ng Diyos ng specific doon sa kung paano ito ma-relate sa kasaysayan po ng Israelita. Especially, nung sila po ay bihag sa Babylonia. So makikita nyo po sa ibang mga propeta, ganito rin po yung mga pagkakaakda. Maraming po sila nun. Hindi po parang isa lang ang tinawag. Ito. Meron po yung sabay-sabay na tinawag ang Panginoon. At makikita natin dito sa Isaiah kung paano nangusap ang Diyos. At ang Isaiah po, dito pinakita kung paano isinalarawan ang pagkabuhay ng tagapagligtas o ang manunubos, kung ano ang magiging buhay niya sa lupa, kung paano siyang mamamatay at ang dahilan ng pagkamatay niya. Yan po ay sa Isaiah. Amen? Palakpakan natin muli ang Panginoon. Baka inaantok na tayo no?
Gising-gising tayo ng mga kapatid. Alam ko malamig, alam ko masarap yung sa pakiramdam, pero wag nating pahihintulutan na mapukaw yung pakiramdam natin dahil sa lamig ng panahon. Kung sa lamig pala ng panahon, inaantok na tayo, wag na tayo mag-aircon. Paano na yan mamaya? Palagay na sa likod lang ng mga aircon, napupukaw yung damdamin natin sa lamig eh. So ito po mga kapatid ay naganap sa panahon ng pagkakabiyag nila sa Babylonia. At ito po mga kapatid, itong phase na to ng pagkakasulat, malapit na po makalaya ang mga Israelita that time. Malapit na sila makaalis sa pagkakabihag. Ngunit itong mga Israelita, kilala naman po natin ang karakter ng mga Israelita. Kung hindi po sila reklamador, sila po ay pasaway. Pero favorite sila ni Lord eh. Diba? God's chosen people to. So, ang Panginoon naman, kahit anong gawin niya, pinili niya to eh. So, the Lord is not after the obedience of the Israelites. He is after the promise to the Israelites. Kaya ganoon na lamang nang malapit na makalaya ang mga Israelita, talaga nag-iwan siya ng kasiguraduhan sa mga Israelita na, teka lang, baka nawawala na naman kayo na pananampalataya sa akin. O eto, sasabihin ko sa inyo. Now, in chapter 43, babasahin, ay makikita nyo po dyan kung paano pinakita ng Panginoon yung kasaysayan sa kung sino ang mga na kaya niya pinili ang mga taong ito ay para sila ang magpapahayag sa kadakilaan ng Diyos na ginawa niya noon. Kaya sabi doon, sino ba ang mga kapagpatunay sa mga ginawa ko? Ay mga Israelita yun. At pinakita niya dito mga kapatid na kayo ay nagkasala sa akin. Ngunit I was burdened of your disobedience. I was burdened of your situation. Kaya dumating ang Panginoon sa verse 14. Sa verse 14, pinakita po doon mga kapatid, at nagpakilala ang Panginoon doon sa kung sino siya na tagapagligtas. Kaya mapapansin nyo in verse 16, inumpisahan niya ito doon sa, actually in verse 14, ako ang banal na Diyos, gumana ng Panginoon, na tagapagligtas. In verse 16, ako ang Panginoon na gumawa ng daan sa gitna ng dagat. Now, gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, that we will go through these verses. Pahintulutan nyo po na hindi po ako mag-preach dito. Pahintulutan nyo magturo po ako dito ngayon. Kasi ito po yung mga bagay na sobrang misinterpret na maraming mananampalataya dahil kinukuha agad nila yung 18 and 19 as the Lord's promise to them. Pero tinitingnan po natin mabuti, ano bang tunay na konteksto ng Diyos nung sinabi niya ito sa mga Israelita para hindi tayo mawala. Para hindi tayo bunot ng verses, ay life verse ko to. Ito ang pangako ng Diyos sa akin. Ngunit tingnan muna natin ano ang panawagan ng Diyos sa mga Israelita bago natin gawing pangako rin ito sa atin ng Diyos sa ating mga buhay. So number 1, tingnan po natin ang una po matututunan natin mula sa binasa natin. Una, in verse 16 to 17, ang Diyos na nagligtas noon. Makikita niyo po dito sa verse 16 to 17, sabi niya dito, ako ang Panginoon na gumawa ng daan sa gitna ng dagat. Tinipon ko ang mga karwahe, mga kabayo sundalo ng Ehipto at winasak sa gitna ng dagat. Ano po mapapansin niyo dito? Sa mga talatang ito. Makikita niyo dito mga kapatid, na hindi niya po inumpisahan ang kanyang pananalita sa pamamagitan ng mga ginawa niya noon. Ano sinabi niya? Ako ang Panginoon. Napakahalaga po mga kapatid na makita natin na sinimulan ng Diyos ang mga salita sa muling pagpapakilala sa kung sino siya. At pinakita niya, sumunod dito, pinakita niya yung patunay na siya ang Panginoon. Kaya makikita niyo dito, ako ang Panginoon. Ako ang Panginoon, sinasabi doon. Sa katotohanan, if you will be going back to the previous verses, ako ang Panginoon na nagliligtas at walang sino mang Panginoon na kaya magligtas. So pinakita nila dito, ako ang Panginoon na gumawa ng daan sa gitna ng dagat. So kung naghahanap ka ng patunay, kung ikaw ay Israelita noon, at naghahanap ka ng patunay o nung sabi natin remembrance of what the Lord has done, ito ang Panginoon. Siya ang gumawa ng daan sa gitna ng dagat.
So going back to the Exodus story. Because previously, ang mga Israelita, bihag naman ng mga Egyptian. Di ba? Bihag naman sila ng mga Egyptian. Doon namuhay din sila ng matagal, naging alipin sila, at sa pamamagitan ni Moses, ay nilid niya ang mga Israelita palabas ng Ehipto. Sinong hindi nakakaalam sa storya na yon? Taas ang kamay. O, alam nating lahat, di ba? Nang mga Israelita ay naging bihag, una pa lamang sa Egypt. At nung sila ay nakarating sa Israel, nagkaroon ng paghahari that time ang ating Panginoon. By the way, Israel that time was a theocratic state o nation. Ibig sabihin, ang hari nila noon ay ang Panginoon. Wala pang hari noon na Saul, David, wala pa. Sila ay hari pa lamang, ang kanila pong head of nation or state ay ang kanilang Panginoon o si Yahweh. So pinapakita dito mga kapatid, sila po ay bihag ng Babylonia. And they were in captive for 70 years. Isipin nyo, tagal nun. Siguro kung pinanganak ako, senior citizen na ako, na makalaya ako sa Babylonia. Siguro sabi ko, magpaiwan na lang po ako dito. Baka hindi ko na po kaya. At pinakita dito ng Panginoon na kung gusto nyo ng patunay na akong Diyos, ako ang Panginoon, nagligtas sa lahi nyo nung kayo ay bihag pa ng Egypt. Hinati ko ang daan, tinipo niya mga naman talaga, tuyo at takas ng mga bihag nyo. Nila, yung mga Israelites, di ang Panginoon, nung the last person to step foot on the land, bigla niyang binalik ang dagat sa dati at namatay ang mga sundalo ng Ehipto. Ang pagbanggit po ng Diyos sa pangyayari sa Red Sea, that was the Red Sea, ay hindi upang gunutain ang himala ng Diyos, kung hindi ipakita sa Israelites na ito ang kapangyarihan ko. Kaya kong hatiin yung dagat. Okay? Para po malinaw sa atin, ang pagpapakilala po ng Diyos ay hindi Diyos na naghahati ng dagat. Ang sinasabi dito ng Panginoon, ako ang Diyos na nagliligtas. Amen? Tulad po ng mga Israelita, tayo pong mananampalataya sa ngayon, ay marapat na umasa hindi sa ginawa ng Diyos noon. Okay? Hindi po ang pananampalataya natin ay nakaangkla sa ginawa ng Diyos noon. Kundi ang ating pong pananampalataya ay nakaangkla sa kung sino ang Diyos. Iba po ang pananampalataya magsasabi na ang Panginoon ko yung nagpuno ng bigasan ko at pupunoy niya ulit yan. Kaysa isipin natin dapat na ang Panginoon ko ang magpo-provide ng pangangailangan ko at hindi siya malilimitahan sa bigas ko lang. Kaya po pinakita ng Diyos dito, tingnan nyo, ako ilagay ng Panginoon ang propesiya o yung pag-aya na pagkatapos ng 70 taon ay aalalahanin muli ng Diyos ang mga Israelita at makakala palad ng mga Israelita, Grabe ang pangako ng Diyos sa may pinapasabi. Makikita niyo dito, manner of speech ng Diyos is not pinapasabi ng Diyos sa inyo na ganito. No. Ang sinabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na gumawa ng daan sa gitna ng dagat.
It's a first-hand message in the first person speaking manner. Ano po sabi sa first person? Na para bang ang Diyos yung nagsasabi. Ewan ko lang kung di ka marinig mo ang boses ng Diyos nagsabi sa'yo ng ganun. Kaya po ito ay bahagi po, ito po ay mahalagang bahagi ng talata. Bago natin puntahan yung mga main verses sa chapter na to, dahil bilang isang mananampalataya, importanteng makita natin kung sino yung ating inaasahan at sinasampalatayaan. Natatandaan niyo po nung first Sunday ng taong ito, nung sinabi natin, kung magtitiwala ka sa isang tao, sa isang bagay, di ba? Kanino mo ito pagkakatiwala sa hindi bang pagkakatiwalaan? Hindi. Yung future mo, i-entrust mo to someone na alam mong mapagkakatiwalaan. Kaya ibinibigay natin sa Diyos Dahil alam natin na siya po ay mapagkakatiwalaan. Amen? Kaya po dito, importanteng makita natin muna sino yung sinasabi nating Diyos na nagliligtas. At ang Diyos na to ay sobrang makapangyarihan na niligtas niya ang mga Israelita sa sa pamamagitan ng paghati ng dagat. Ganon katindi ang Panginoon. Kung iisipin po natin ngayon, pag sa engineering context ba, kailangan nyo po na maraming bakal na sheet, pile sheet, tawag doon para maihiwalay mo ang tubig sa lupa. Magagawa ka ng gitnang ganyan. At napakatagal gawin yun. Napakatagal gawin nun, mga kapatid. Ngunit ang Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kapangyarihan niya, boom! Hati yung dagat. Sa ibang mga movies ng Prince of Egypt, makikita mo pa nga daw yung isda na lumalangoy. Tapos doon sila dumaan, dry land. As in, dry land daw talaga. Amazing ang Panginoon. Ganoon katindi ang kapangyarihan ng Lord na kaya niyong humati ng dagat. Dagat yun. Exactly, dagat yun. Hindi yun ilog. Dagat po yung kanilang tinawid. Bago nagpakita ng bago ang Diyos sa mga Israelita, mga kapatid, inangkla niya muna yung mga Israelita sa katotohanan na kung sino siya. Ako ang Diyos na nagliligtas. Amen? Sabihin nga natin, ang Diyos na nagliligtas. Amen. Punta po tayo sa pangalawa na makikita natin, mga kapatid. Pangalawang makikita at naisipahayag ng Diyos sa atin sa araw na ito ay huwag tayong manatili sa nakaraan. Huwag tayong manatili sa nakaraan. In verse 18, sinabi po doon, pero huwag na ninyong isipin pa ang nakaraan. Uulitin po natin, pero huwag na ninyong isipin pa ang nakaraan. Sabi sa English, sa ESV, forget not the former things or even consider them. Sabi doon, forget not the former things or even consider them. Sinasabi po dito ng dagat, pero huwag na kayong manatili sa nakaraan. Ang galing ng Lord, yung kung paano niya gusto ipakita sa mga Israelites na okay, ako ang Diyos, fine. Ako nagliligtas sa inyo, fine, okay. Ako naghati ng dagat, yes, ako yun. Pero wag na tayong manatili dyan. Pero kung titignan nyo po mabuti, kasi ito po yung minsan, nami-miscontext po ng mga mananampalataya. Pakinggan nyo po ito mabuti. Hindi po sinasabi ng Diyos na kalimutan na ang kanyang mga gawa. Hindi po sinasabi ng Lord na kalimutan nyo na yung mga bagay na yan. Ang salita pong isipin, kung makikita nyo po dyan, isipin, alalahanin, o pagbulayan sa kasalita pong Hebreo ay may original na definisyong to discern. Ano po ba ang discernment sa Tagalog? Yun yung parang pagsukat natin, yung parang subjective nating pagsukat sa kung ito ba ay tama o mali, ito ba ay galing sa Diyos o hindi. That is discernment. Yan po ay isa sa mga kaloob ng banal na Espiritu. Para po malaman natin, ay tama ba itong dinadaanan ko? Nadidiscern ko na hindi ito sa Diyos. Nadidiscern ko na ito ay sa kaaway.
Ngunit in this part, mga kapatid, ito po ay merong usage na yung ibig sabihin ay to discern. At sinasabi dito ng propeta Isaias, nung sinabi niyang, huwag nyo nang isipin pa nakaraan, at sa English may karagdagan po yan, or even consider them, ay sinasabi ng Diyos na, don't discern those things in the past na para bang yun lang ang natatangi kong pagkilos. Naintindihan natin? Kasi ang mga Israelita po, mga kapatid, ganito yan. Nakita nilang hinati ng Diyos ang dagat. Nakita nila ang Diyos nagpadala ng pillar of clouds. Nakita nila ang Diyos nagpadala ng pugo, ng mana. Nakita nila ang Diyos nagpaagos ng tubig sa pamamagitan ng isang bato. Nakulong sila doon. Na ang ibang gagawin ng Diyos para sa kanila na hindi nakabase sa mga himalang yun, para sa kanila hindi gawa ng Diyos. Kaya sinasabi ng Panginoon sa kanila, don't discern these things na para bang ito lang ang kaya kong gawin. Kaya sinasabi ng Diyos sa kanila, forget former things and don't even consider them as such. Why? Dahil itong mga bagay na ito, kung ito lamang ang alaala natin sa pagkilos ng Diyos, nililimitahan natin ang Panginoon sa pagkilos niya sa ating mga buhay. Naiintindihan po ba natin? Kaya po importante, mga kapatid, na totoo naman, ang original po na intensyon ni Isaiah, mga kapatid, ay ipakita na ang palatandaan ng mga Israelita sa pagkilos ng Diyos ay ito lamang mga ginawa niya noon. At ito yung mga problema ng mga Israelita noong, mga kapatid. Let me enumerate some of the problems ng mga Israelita noon. Una, ginawa po nilang limitasyon ang alaala ng mga himala. Okay, hanggang dito lang ang Lord. Bakit kaya nila ginawang limitasyon ng Diyos ang mga bagay na ito? Tingin nyo. Dahil sila po ay mga bihag ulit. Bihag sila ng Ehipto noon. So iniisip nila gagawin ulit ng Diyos yung ginawa niya sa Egypt that time. Anong ginawa niya? Nagpadala ng mga plagues. Di ba? Natatandaan niyo yun? Yung mga salot na pinadala ng Diyos sa Ehipto. Iniisip na naman nila, meron na namang isang Moses na darating. Para saan? Para ilid sila palabas ng Babylonia. Iniisip na naman nila na mag-divide ang Diyos ng dagat para sa kanila, para makalabas sila. Stuck sila sa alaala ng kahapon. Nililimitahan nila ang Diyos sa kung anong ginawa ng Diyos noon. At ginawa nila itong pattern, yung nakaraan, na ito ang gagawin ulit ng Diyos sa atin. Ano pa ang kanilang naging problema? Ginawa nila itong pamantayan sa kung paanong kikilos ang kanilang Panginoon. Ngayon, mga kapatid, sila po ay nag-aalala dahil sa kanilang kalagayan that time. Why? Dahil sila po ay nasa disyerto at walang dagat. Nilimitahan nila ang Diyos dahil sila po noon ay nasa disyerto. Walang dagat. Anong i-divide ng Diyos? Ibang-iba po ang sitwasyon ng mga Israelita noon sa Ehipto in contrast doon sa sitwasyon nila that time sa Babylonia. Ibang-iba, mga kapatid. At mayroong pang panawagan ang Diyos sa kanila, if you will be reading sa Jeremiah, na makipamuhay kayo ng maayos sa kanila. Ipanalangin nyo sila. Yan ang panawagan ng Diyos sa kanila nung bihag sila sa Babylonia. Ibang-iba sa kung paano sila naging bihag noon sa Ehipto. Kaya sila po, mga kapatid, ay nag-aalala. Paano ulit kikilos ang Diyos sa atin? Walang dagat na malapit. Anong gagawin ng Diyos na himala? Nasa gitna tayo ng disyerto. Minsan tayo, mga kapatid, hindi po sinasabi ng Diyos sa atin na limutin natin yung kanyang katapatan. Bagkus ay nais niyang iwasto yung atin pong pag-alala sa nakaraan at hindi ito upang limitahan ang Diyos sa paggawa ng mga kamanghamanghang himala sa atin.
Remember the good things that the Lord has done, pero hindi ito malilimitahan ng Panginoon sa kung anong gusto niyang gawin sa iyo ngayon. O binigyan ako ng Diyos ng pera para makapagsimula ako ng negosyo, nalugi yung tindahan ko. Bibigyan ulit ako ng Diyos ng pera pa. Sa pamamagitan ng ganito, ganyan. Sa pamamagitan ng ganun. No. Ayaw ng Diyos na nililimitahan natin siya. Napakapangyarihan po ng Diyos para ikahon natin yung kaya niyang gawin sa atin. Kita niyo yung mga nabuhay galing sa kamatayan, gumaling galing sa terminal stage ng kasakitan, nagkaroon ng yaman kahit galing siya sa kasalatan, nabuo yung mga pamilyang wasak for so many years. Ito yung mga bagay, mga kapatid, na hindi kayang limitahan ng space and time. At yun po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Minsan masyado tayo nakatuon sa kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kamangha-mangha sa ating nakaraan. Aminin natin sa hindi. Gumawa ang Panginoon na napakagandang bagay sa ating mga buhay. At minsan nakukulong na tayo sa bagay na yun. Na kapag hindi natin nakita, masyado po tayo nalimitahan sa ating paggunita sa alaala ng kahapon na pakiramdam natin kapag hindi na yung ginawa ng Lord, hindi na niya tayo pinapakinggan. Na pag hindi na ginawa ng Lord, yung katulad ng ginawa niya yesterday, na para bang hindi kumikilos ang Diyos sa atin. Minsan masyado tayo nakukulong sa kung anong ginagawa ng Panginoon sa atin noon. And take note mga kapatid, wala pong obligasyon ang Diyos para magpaliwanag sa atin. So kung pakiramdam niyo parang, Lord, parang hindi ka kumikilos, Panginoon. Paano na ako? Paano na yung buhay ko? Kita mo naman ako, Panginoon, ginawa mo sa akin to dati. Ba't hindi mo na ginagawa ngayon? Ay hindi po obligasyon ng Diyos na magpaliwanag sa atin. Hindi po obligasyon ng Panginoon na ipakita sa atin at ipaliwanag sa atin na, anak, kasi ganito, ganyan, ano? Inuuna ko lang yung ganitong bagay para ganito, ganyan. No. Tayo pong merong responsibilidad na magtiwala sa Panginoon. Knowing na alam natin na ang lahat ng mga mananampalataya, lahat ng umiibig sa Kanya, lahat ng tinawag para sa Kanyang kalooban at layunin, gumagawa ang Diyos para sa kabubuti nating lahat. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Kaya mga kapatid, wag nating tularan yung pagkakamali ng mga Israelites noon na sila po ay masyadong nanangan sa kahapon. Oo, kaya ng Diyos gawin yung mga bagay na yan. Pero kung doon tayo makukulong sa kung paano kumilos ang Diyos sa mga buhay natin noon, kung paano pinakita ng Diyos yung breakthrough sa atin, sa mga personal natin buhay, wag po tayong malimitahan sa mga ganong bagay. Dahil ang Panginoon, hindi po siya magpapalimit sa mga ganon. May kaya pang gawin ng Diyos sa atin. Huwag natin ikahon ang makapangyarihang Diyos sa mga kaya niyang gawing kamangha-mangha sa ating buhay. Amen? Tago po tayo sa number 3. Hallelujah. 4 lamang po na ng points to, no, mga kapatid. Hindi na. Mahaba na tayo ngayon. Pangatlo pala, ang Diyos ay gumagawa ng bago. Una kong basa, gumagawa ng baso. Ang Diyos ay gumagawa ng bago. Hindi po gumagawa ang Diyos ng luma. Sa katotohanan, ayon ng Diyos na siya po ay paulit-ulit. Kaya niya sinabi yan. In verse 19, basahin po natin Sabi doon, dahil bagong bagay na ang gagawin ko, ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ko ng daan. So ito po ay isang makapangyarihang pahayag dahil sa pamamaraan ng pagkakasabi ng Diyos. Napakamapangyarihan ito mga kapatid. And I want you, mga kapatid, na tignan nyo mabuti paano sinabi ng Diyos to sa mga Israelita that time.
So tingnan natin kailangan po ninyo mabigyang pansin na ang pagkakasulat nito ay ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Okay? Sinabi ng Diyos, may ginagawa akong bago o may gagawin akong bago. Pero ito'y nangyayari na. So hindi po sinabi ng Diyos at hindi ipinangako ng time na ayun yun lang. Sinabi ng Panginoon na may gagawin siyang bago at ito'y nangyayari na. Ang tanong ay nakikita ba natin? Because I believe, mga kapatid, sa panahon natin, itong kapangyarihan ng Diyos ay nagaganap pa rin sa ating panahon ngayon. Naniniwala po ako doon. Kung gaano pong ka-powerful ang Lord sa buhay natin, na meron siyang ginagawa ngayon, I believe dapat nakikita na natin yun. Ngunit ang mga Israelita, dahil sobra silang kulong sa kahapon, hindi nila nakikita na meron ng ginagawa ang Diyos. Ngayon, tingnan po natin. Kung babalik po tayo ng kaunti, mga ilang verses pabalik, makikita natin dito na meron ng ginagawa ang Diyos. In verse 14, basahin po natin Sinabi pa ni Yahweh, ang tagapagligtas. O, yan na naman. Pinakita na naman na siya si Yahweh, ang tagapagligtas at banal na Diyos ng Israel, magpapadala ako ng hukbo laban sa Babylonia, alang-alang sa inyo. Gigibain ko ang mga pintuan ng kanyang lunsod at mauuwi lamang sa iyakan ang kasayahan ng mga taga-roon. So kung tatanungin niyo ako, what is this new thing? Ano yung gagawin mong bago, Panginoon? Yan. Gagamit siya ng mga Chaldeans, mga hindi nananampalataya sa Diyos. At pupunta sila sa Babylonia at gagapiin nila itong mga Babylonia na to. O, di ba? Kaya gusto po makita ninyo, mga kapatid, in verse 18 and 19, meron pong ginagawa ang Lord. In connection to the previous verses, may ginagawa na ang Diyos at nangako ang Panginoon sa kanila, ano yung mga Babylonia na yan? Wala yung panapat sa akin kasi magpapadala ko ng hukbo ng mga Chaldeans na hindi naniniwala sa Diyos. Even the Lord can use people kahit hindi nananampalataya sa Kanya. Bakit? Alang-alang sa iyo at sa akin. Grabe ang Lord, no? Grabe magmahal ang Panginoon. Grabe magmahal ang Diyos. Kahit pasaway, kahit reklamador, kahit madalas nagkikipag-bargain pa tayo sa Lord kung susunod ba tayo o hindi sa Kanya. Still, ang Panginoon nandoon para magbigay ng assurance sa atin na kung ano man yung kinapapalooban mo ngayong pagsubok, kung ano man yung pagkakabihag sa'yo ng kaaway ngayon, ililigtas kita. Kung kulong ka sa kung ikaw ay nakakulong sa, o bihag ka, relationally, o sa isang relasyon, kung bihag ka sa usapin ng finansya, kung bihag ka sa usapin ng sakit o kalusugan, kung bihag ka ngayon sa usapin ng kasalatan, ang Diyos ang nagsasabi sa atin na si Yahweh ang tagapagligtas at banal na Diyos ng Israel. At nangangako ang Panginoon sa atin na gumagawa siya ng bagong bagay. Umuusbong na ito, mga kapatid. Ang kailangan lang natin gawin ay ibaling yung discernment natin sa tama. At makita natin na ito ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Ngunit isang bagay, mga kapatid, ang mahalagang makita natin ay kung paano ang bagong bagay na ito ay isinalarawan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Una, pinapakita dito na ang bagong bagay na ito ay yung bagong Exodus.
Okay? Kung ang Ehipto, ang storya ng Ehipto ay ang Exodus from Egypt to Canaan, ito naman po yung bagong Exodus from Egypt to Jerusalem. Pinakita dito ng mga kapatid na hindi sa Ehipto, kundi mula naman sa Babylonia. Pinakita rin dito mga kapatid na hindi sa dagat, kung hindi sa ilang o disyerto. At pinakita dito na hindi sa pamamagitan ng tubig ang pagkagapi ng mga kaaway, kundi sa pamamagitan ng isang kaharian. So the new Exodus is not about the Red Sea, hindi na ito tungkol sa pagkagapi dahil sa tubig, kundi pinapakita ng Diyos na ang bagong bagay na gagawin ko ay ganito. Magpapadala ako ng hukbo, sasakupin na ng Babylonia, the Babylons will even escape. Yun ang sinasabi sa 14. Tatakbo sila. Gagamitin nila yung mga barko nila paalis at mag-iiyakan sila. Ito yung bagong pagkagapi ng mga Babylonia o pagkakasakop. Kaya malaking bagay po na makita natin dito sa bagong Exodus na isinet ng Panginoon para sa Israel at ipapamalas niya yung kanyang kapangyarihan na hindi naiiba sa kahapon. So tingnan po natin paano pinakita ng Diyos yung kanyang pamamaraan sa bagong Exodus na ito. Una, sa pamamagitan ng isang bukal. At para po sa inyong kaalaman mga kapatid, ang bukal po ay kadalasang makikita sa mga dalis ng bundok o mga bundok na malapit sa isang bulkan. So ano yung mga bukal na ito? Punta kayo sa Los Baños o Pansol. Mamaya, gusto nyo check? Mamaya, check natin kung meron ba talagang bukal. Pero po ito yung katotohanan. Sino ba dito yung mga nanirahan sa bundok for a time? Diba meron mga doon ano bang bukal? Springs of water. Diba? Na nagmumula po sa kaitaasan ng bundok, tapos sumisibol po yan sa mga flatland. So ito po ay makikita sa mga bundok at bulkan lamang. Kita nyo? Yung pamamaraan ng Diyos. Pangalawa ay daan. Ang disyerto po, hindi po nyo pwedeng asahan. Bakit? Kasi marami pong buhangin at malalakas na hangin. Pag kayo po ay gumawa ng daanan dyan, in a day or two, wala na po ulit yan. Matatakpan ulit yan ng mga buhangin. Ngayon, ano ang sinabi ng Diyos in verse 19? Bagong bagay na ang gagawin ko, ito'y nangyayari, nakikita nyo, gagawa ako ng daan at mga bukal, saan? Sa disyerto. So mahalagang makita natin mabuti mga kapatid, yung bagong pamamaraan ng Diyos. Paano? Gagawa siya ng bukal sa disyerto. Paano nangyari yun? Gagawa siya ng daan sa disyerto. Paano niya gagawin yun? Makapangyarihan si Lord eh. Naalala ko nga, nung nagba-Bible study pa po kami dyan, years ago, sa pangunguna po ni Pastor Frank, pinag-uusapan yung muling pagkabuhay ng mga tao. I believe na sila, Johan, sila, Pastor, mga kasama kami nun dyan. So, sinasabi doon, pag namatay ka, ganyan, paano daw pag na-cremate? Paano daw pag na-cremate? Sabi, muli magkakaroon ng glorious body ang mga tinawag ng Diyos. Di ba? Yung mga nanatiling tapat, na namahinga na, tapos pagdating ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, ay magkakaroon ng glorious body ang mga ligtas, ang maniligtas ng Lord. Paano po yun, Pastor, pag na-cremate? Wala na, nagiling na yun, abo-abo na. Paano po hindi na yun mabubuhay ulit? Alam po, sabi ni Pastor Frank sa amin, kung ang tao nga, nagawa niya mula sa alabok, paano pa kaya doon sa abo? Ganun ba talaga ang pagkakakilala natin sa Lord? Na malilimitahan ng Panginoon sa ginawa niya noon, na hindi niya na kayang buuin muli at bigyan ng maluwalhating katawan, yung abo na? Kaya po pinapakita sa atin dito ng mga kapatid, na kung ang Panginoon ay gagawa ng bukal at daan sa gitna ng deserto, ay ang Panginoon yan eh. Kung kaya niyang maglikha ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang salita, sa panahon ng creation, ano pa yung maglagay lang ng bukal at ng daanan? Amen? Kaya po mga kapatid,
Ang tanong sa atin ay tinitignan ba natin yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin ay gawa niya? Kasi baka nalilimitahan tayo sa kahapon o nalilimitahan tayo sa mga lumang bagay na ginawa ng Diyos noon. Na hindi natin kayang yakapin na itong ginagawa ng Diyos ngayon, ito yung mga bagong bagay na dapat para sa atin. Ngunit pinipilit natin i-reject dahil akala natin ang Diyos ay nalilimitahan sa mga dating ginagawa. Huwag po mga kapatid, ibigay natin sa Panginoon yung tunay na pagpaparangal sa Kanya. Minsan nakala natin tahimik ang Diyos. Hindi natin lubusang nababatid na baka hindi lang natin kinikilala itong mga ginagawa niya na nagmumula sa Kanya. Hindi na ako love ng Lord, parang hindi niya na ako pinapakinggan. Pero todo bigay naman ng Diyos sa atin. Hindi na ako mahal ng Lord, di niya sinasagot yung prayer ko. Pero iba pala ang tugon ng Diyos sa mga panalangin natin. Kulong na kulong tayo sa kayang gawin ng Diyos dahil tayo ay nasa nakaraan. Sayang naman, di ba? Sayang yung pagkakataon na mabigay natin sa Diyos yung pasasalamat. Sayang naman yung pagpaparangal sa Panginoon dahil hindi lang natin nakikita na itong ginagawa niya sa atin ay ang bagong pamamaraan na pagpapamalas ng Diyos sa mga kamanghamangang bagay na kaya niyang gawin. Amen? Kaya po, no, mga kapatid, sa oras na ito ay tignan po natin, yun po ang challenge sa atin in verse 19. Na makita natin kasi nangyayari na. Di ba sabi, ito yung nangyayari na at nakikita na ninyo. In English, sinabi doon na, it springs forth, don't you perceive it? So kailangan no, mga kapatid, naroon din ang tunay. Kaya po lagi tayo nagpe-pray. And we are asking the Lord, tulungan niyo ako makita at totoong pasalamatan ka sa mga ginagawa niyo sa akin. Kasi kung tayo po ay bulag sa nakaraan, hindi po natin makikita kung anong ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Diba? Kaya wag na po tayo sa mga past natin. Iwan nyo na po yung mga nakaraan. Joanne, iwan mo na yung past mo. Hindi, joke lang. Diba? Iwan na natin yung mga nakaraan. Hayaan nyo na sila doon. Pero wag po natin kalilimutan, nabigyan pa rin ng pagpaparangal at pagdakila ang Diyos sa mga ginawa niya noon. At kilalanin siya sa kung sino siya, hindi po dahil sa kung anong ginawa niya, kundi dahil siya po ay makapangyarihan. Amen? So, palagpakan po natin Diyos at tayo po ay dumako sa pang-apat at panghuli na bahagi po na atin pong pag-aaral. Ang Diyos po ay gumagawa ng bago dahil ito ay para sa Kanyang papuri. Amen? So para sa kaalaman ng lahat, finally, kasi po madalas kinukuha natin yung verse 18 and 19. Without the context, na ang lahat, pakinggan nyo mabuti ito mga kapatid, lahat ng ginagawa ng Diyos ay hindi po para sa kaluwalhatian natin. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay laging pabalik para sa Kanya. Amen? Kaya po dun sa ating benediction, lagi ko pong binabanggit sa pamamagitan mo, sa pag-aari mo, at para sa iyo. Lahat ng bagay na ito, may mapagaling sa ating may sakit, may mabigyan ng pagkakataon na kumita at magnegosyo, may mabigyan ng pagkakataon mag-aral. Hindi ito para sa sarili nating kadakilaan. Lagi itong pabalik sa ating Panginoon. Why? Basahin natin yung verse 20 to 21. Sinasabi po dito, pararangalan ako ng mga may ilap na hayop, pati na ng mga asong gubat at mga kuwago, dahil maglalagay ako ng mga bukal sa disyerto para may mainom ang mga pinili kong mamamayan. O doon muna tayo sa verse 20. So tingnan natin ng mabuti. Ano nga ba, pansin nyo, may mga hayop na binanggit ang Diyos. Ano nga ba ang kaugnayan ng mga hayop na ito sa talatang binasa natin? So tingnan natin ito po ang kaugnayan ng mga hayop na mga binanggit dito sa talata. Una, ang asong gubat ay naninirahan po sa mga abandonadong lugar. In their time, sa panahon nila noon, ang mga asong gubat, kunwari po, merong nagaping, diba, ang mga cities that time are walled. Meron pong pader na mga kapal.
So yan po, madalas ay sinasakop, winawasak ng mga mananakop, tapos iiwanan na. Kukunin lang nila yung mga yaman, tapos aalis na sila. Yaman, yung mga matitirang pwede nilang maging bihag, tapos iiwanan na po nila yung lugar na yon. Sa katagalan, ito po mga lugar na to, pinaninirahan po ito ng mga asong gubat. Okay? Hindi pa po nakita na asong gubat sa katotohanan. Pero pag sa picture, para silang may mga matutulis ng nguso. Na itsurang aso, kasi aso nga naman. Mga ano to, wild dogs, mga foxes, kung tawagin. Sila po yung mga asong gubat. At naninirahan po sila sa mga abandonadong lugar. Pangalawa, ang mga kuwago ay kaya pong mabuhay sa ilang. Sabi doon, pararangalan sila ng mga maiilap na hayop, ng mga asong gubat at mga kuwago. Sa English, ito po ay ostriches. Pastor, ostrich, kuwago, hindi na po nagmamatter yon. Kasi in Hebrew language, ito po ang terminology nila para sa ostrich at para sa kuwago ay isang word lang. So, ito po ay may transliteration na tinatawag pag pinag-aralan po natin ang salita ng Diyos. So ito po mga hayop na ito, no, mga kapatid, ay mga hayop ng disyerto. Sinabi ng Panginoon sa kanila na itong bagong gagawin ko na paglalagay ng daan at bukal sa disyerto ay gagawin niyang mapaparangalan ang Diyos kahit na mga hayop na ito. Ganun po kamakapangyarihan ang gagawin ng Diyos sa kanila. Ganito makapangyarihan yung new thing o bagong bagay na gagawin ng Diyos para sa kanila na kahit ang mga maiilap na hayop, asong gubat at kuwago ay pararangalan ang Diyos. Ang galing, no? Para po makita natin at ma-appreciate natin, ipinapakita lamang nito, mga kapatid, na ang kaligtasang dala o gawa ng Diyos ay hindi lamang para sa iilan, ngunit sumasaklaw sa mas maraming nilalang. Kaya po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, yung kamatayang ginawa niya, ay hindi po para sa iilang tao lang. Yung salvation na binigay ng Panginoon sa atin, ay hindi po para sa iilan na tao lang. Ito po ay sumasaklaw sa napakaraming tao sa mundo. Kung kaya ng Diyos na magligtas ng isa, kaya niya rin po magligtas ng marami. Kita niyo yung ginawa dito? Isipin niyo yung mga kuwago, asong gubat, sila po ay namumuhay sa pamamagitan ng mga natitira. Ngunit ang mga asong ito, yung mga kwagong ito, pararangalan nila ang Diyos. Bakit? Magkakaroon ng tubig sa disyerto. Kung saan sila makakainom, hindi sila maghahanap. At dahil dito, itong mga hayop na to, paparangalan nila ang Diyos. Hindi lang ng tao, kundi mismong mga hayop na likha ng Panginoon. Amen? Ang mga bagay po na ito, mga kapatid, na ginagawa ng Diyos, ay laging pabalik po para sa Kanya. In verse 21, tingnan po natin ang sinasabi ng Panginoon sa verse 21. Sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. Basahin nga natin na sabay-sabay yung 21. Sila Now mga kapatid, the salvation of the Lord sa pamamagitan ng bagong bagay na ginawa niya ay hindi lamang para magbigay ng ginhawa sa mga Israelita that time. Siyempre, liligtas na. Maginhawa na sila. Wala na silang alalahanin. They can go back to their old life. Pero hindi yun sa ganong pamamaraan ng Diyos. Ang Diyos po ay magpapala sa kanyang mga pinili. Why? Dahil nais ng Diyos na mapapurihan siya. So kung pinagpapala tayo ng Diyos, mga kapatid, gusto ko lang po kayong bigyan ng babala. Huwag niyo pong aangkinin ang mga bagay na yan na sa inyo galing. Every little ounce of blessing na matatanggap natin mula sa Diyos, ipagpasalamat po ninyo sa Kanya to. At ibalik po natin sa Panginoon yung parangal po na marapat para sa Kanya. Kasi hindi po yan galing sa atin.
Yung galing natin sa pagbebenta, yung galing natin sa school, yung galing natin sa trabaho, yung galing natin, halimbawa, bilang isang magulang, bilang isang anak, bilang isang kapatid, bilang isang Kristiyano, lahat po ng yan, mga kapatid, ay hindi galing sa atin. Kaya nangyayari ang mga bagay nito. Kaya tayo pinagtatagumpay ng Panginoon sa napakaraming area ng ating buhay ay upang maparangalan ang Diyos. Again, babalik tayo sa purpose ng Lord kung bakit niya iniligtas ang mga Israelita mula sa Ehipto. Para ang mga Israelita mismo ang magpapatunay sa harap ng marami na siya ang Diyos na nagliligtas. At ginawa niya ulit ito sa pamamagitan ng isang bagong bagay. Para muli, pagbalik nila sa Israelita, ang mga tinipon niya, ang mga pinili niya, ang mga nilikha niya para sa Kanya, ang muling magpapatunay kung gaano ka mga pangyarihan ang Diyos. Amen? Kaya po mga kapatid, sa oras po na ito, sa ating pong pagtatapos, marami po sa atin ang hirap na hirap magtiwala sa ating Panginoon. Hirap na hirap ibigay yung kabuuan ng kanilang buhay sa Diyos. Why? Kasi pakiramdam natin, hindi kayang kumilos ng Diyos sa mga area ng buhay natin na di natin kaya ibigay sa Kanya. Noong Wednesday lang, kung nakinig po kayo noong Wednesday, diba, sinabi doon, nung kausap ko na, pag kaya ko, ako muna. Pag hindi ko na kaya, sa ako lulod sa harapan ng Diyos. Ganun niya ginagawa. Yun ang kanyang paniniwala. Na pag kaya natin, tayo lang. Kasi sinabi naman ng Lord, na hindi naman magbibigay ang Diyos ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Okay. Pero that doesn't mean that we will go through ourselves o mananatili tayong nananangan sa mga sarili natin dahil kaya natin. Lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, lahat ng accomplishment natin sa buhay, lahat ng pwede nang maganap sa ating mga buhay mula sa oras na ito hanggang sa mga susunod na panahon sa atin, lahat po yan ay pinapahintulutan ng Panginoon at patatagumpay ng Diyos sa atin para sa atin at para din pabalik sa Kanya. Hindi hahayaan ng Diyos na mapulaan siya sa mga gagawin niya, no? Hindi po irresponsable ang Lord sa atin. Iiwan niya tayo sa ilang dahil ayoko na sa inyo, hindi po ganun ang Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos para iwanan niya tayo sa ilang. And that is not because of our own doing. Yun po ay dahil ang Diyos ay mapangyarihan, ang Diyos ay punong-puno ng biyaya, ang Diyos ay nagmamahal at tunay na umiibig po sa atin. Ang pag-ibig po ng Diyos, hindi po magmamaliw yan. Kaya kung hindi mo magagawa magtiwala sa Kanya sa oras na ito, anong pag-ibig, ano ba ang pagtingin natin sa Panginoon? Isang limitadong Diyos? O magtitiwala tayo sa Panginoon sa oras na ito dahil alam natin kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay na mabuti. Tayo po lahat ay tumayo. Let us all stand up. Ang Panginoon po natin, mga kapatid, na nagligtas sa mga Israelita noon, siya pa rin po ang parehas na Diyos na nagligtas sa atin at muli ay kikilo sa ating mga buhay sa oras na to. It's the same God. Sa mga lumang pamamaraan na pinakita niya sa atin noon, ay pagtiwalaan natin na ang Diyos ay kikilos sa mga bagong pamamaraan kaya niyang gawin sa atin ngayon. Ngayong papalapit po, mga kapatid, bukas, Week of Fire natin, Day 1 po ng Week of Fire, ng 7 araw na pananalangin at pag-aayuno. Gusto pong, nais ko po, mga kapatid, na iparating po sa bawat isa sa atin. Kung kayo po ay discouraged o hindi po nahihikayat na makibahagi sa gawain ito ng pag-aayuno at pananalangin,
Dahil sa takot natin, break ko yung fasting, hindi ako maging tapat sa Lord. Meron pong biyaya ang Panginoon. At gusto ko pong sabihin sa inyo na ang pag-aayuno ay hindi tungkol sa pagtitiis sa gutom natin. Ito po ay tungkol sa pagkikipagniig natin sa ating Diyos. Na sa panahon na ang laman natin ay mahina, ang espiritu po natin na nakikipagniig sa Panginoon ay malakas. Ito po ang panawagan sa atin ng Panginoon sa oras na ito. Merong bagong gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay at maging sa iglesyang ito. Kailangan lang nating makita. At kung ang pamamaraan ng Panginoon na mabuksan ang ating mga mata ay sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin, mga kapatid, huwag niyo pong ipagkait sa Panginoon ang pakikibahagi sa ganitong gawain simula bukas. Ang lahat po sa atin ay inaanyayahan. Bakit? Kasi lahat po tayo ay bahagi ng iglesyang ito. Nakita niyo po yung mga Israelita. Ang pangako ng Diyos sa kanila ay hindi para sa isa, dalawang, tatlo, kundi para sa kanilang lahat. Ang panawagan ng Diyos sa pagbabago, sa pagre-reform ng iglesyang ito, ay hindi pakikibahagi ng iilan sa iglesyang ito, kundi pakikibahagi ng lahat sa gawain ng pagbabago. May kayang gawin ng Diyos sa atin. Kung iniisip mo na sa gutom na mararamdaman, kapatid, itong Week of Fire ay ginagawa ng iglesyang to for 3 years. And no one among the participants ng Week of Fire noon ang magsasabing, hindi ako sinustain ng Lord nung panahon na nag-aayuno at nananalangin ako. Think about it, mga kapatid. Meron pa tayong ilang oras para tunay na magtiwala sa Diyos. At ipakita natin ang pagtitiwala natin sa tunay na pagtugon sa panawagan niya sa atin. Hindi sa pamamagitan ng, opo, pastor, sige po, titignan ko, ay, nag-aalangan po ako. Nasa Diyos po ang pagtugon natin, hindi po sa aming mga pastor ninyo. Kung tunay na mahal natin ang Diyos, bilang pagbabalik natin ng pasasalamat sa Panginoon, ay pakita po natin yung pagtitiwala sa Kanya sa pagtugon sa panawagan ng Diyos sa atin na magtiwala sa Kanya. Tayo po lahat ay manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, O Diyos, sa oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa lahat po ng inyong gawa sa amin. At Panginoon, marahil may mga panahon na kami po ay hindi nagtiwala sa inyo. Nanangan po kami sa mga makaluma po naming nakita, sa mga bagay na noon ay ginawa ninyo. Ngunit Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, sa oras na ito. Naturuan niyo po kami magtiwala sa nais po ninyong gawin sa amin. Kung meron dito, mga kapatid, na may pinagdadaanan, pinansyal na pagsubok, kasakitan, o spiritually ay hirap na magtiwala sa Panginoon, habang nakasarap po ang ating mga kamay, mga kapatid, I encourage you to raise up your hand. Yung mga tao, mga kasama ko dito, mga kapatid, na hirap na ibigay sa Panginoon ang buong pananampalataya nila. Dahil sila ay nalilimitahan ng mga circumstansyang nagaganap sa kanila. You can raise your hand. And to show to the Lord, Lord, sa oras na ito, I'm just being honest. At gusto ko pong pakita sa inyo, Panginoon, na I cannot just believe dahil sa mga nangyayari sa akin at kailangan kita, Panginoon, sa aking buhay, turuan niyo ko magtiwala sa inyo. Hallelujah. Salamat po sa mga nagtaas ng kamay. Salamat po sa mga tapat at nananatiling totoo sa harap ng Panginoon sa mga oras na ito. And let me pray for you, mga kapatid. Hallelujah. Panginoon, marami po salamat, O Diyos, sa mga kapatiran ko na nagtaas ang kanilang mga kamay. Pagpapakita, Panginoon, na sila po sa oras na ito ay nangangailangan po, Panginoon, ng inyong pong pagkilos. Panginoon, tulad po ng ginawa nyo sa mga Israelita, ay dalangin ko, Panginoon, ang pagkilos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng isang bagong bagay, Panginoon,
ay kumilos ka sa kanila, O Diyos, sa isang himala, Panginoon, na kamangha-mangha. Bagay, Panginoon, na kahit kailan ay hindi pa nila nakita, O Diyos, sa ginawa mo. Pagpapakita, Panginoon, ng iyong kapangyarihan sa kanila, O Diyos. Kung sila man, Panginoon, ay bihag ng pinansya nila, O Diyos, ay dalangin ko ang panibagong pamamaraan upang ang probisyon ay dumaloy sa kanilang mga buhay sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng kapatiran namin, O Diyos, sa oras na ito, na bihag ng kasakitan sa kanilang pangangatawan, Panginoon, sa oras na ito, ay dalangin ko ang bagong pamamaraan ng iyong pagpapagaling sa pangalan ni Jesus sa kanilang mga pangangatawan, O Diyos. Lord, alam namin na ang inyong pong kamay, O Diyos, ay umaabot sa mga taong tumatawag po sa inyo. At dalangin ko, Panginoon, ang kagalingan ay tunay na dumaloy po sa kanila. Alisin ang mga kasakitan, Panginoon, at bigyan sila ng panibagong kasiglahan. Bigyan po sila ng bago at magandang pangangatawan, Panginoon. Lord, I pray, O God, in the name of Jesus, na mga disorders, sakit, Panginoon, physical man, Panginoon, o emosyonal, ay pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. Panginoon, dalangin ko rin, Panginoon, sa oras na ito, yung mga kapatiran kong bihag na mga problemang relational, O Diyos, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kaibigan, Panginoon. I pray right now, Lord, for restoration, O God, in the name of Jesus. Kung paano mong inirestore at niredeem ang mga Israelita sa pamamagitan ng isang bagong pamamaraan, Panginoon. Ganon din ang dalangin ko, O Diyos, sa mga kapatiran ko, Panginoon, na napapaloob o bihag, O Diyos, ng mga relasyon o ng mga pagkakabihag sa mga maling relasyon, sa mga watak-wasak na pamilya, O Diyos. Muli mo silang buuin, O Panginoon. You continue to restore and redeem them, Lord, mula sa mga relasyon na ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, dalangin ko that as you move in their life right now, O Diyos, as you show them this new thing, as you give them the springs of water and way in the desert, O God, ay muli ang mga pinili mo, O Diyos, ay pupurihin at sasambahin ka na may buong pasasalamat, Panginoon, dahil ito ang layunin mo sa iyong mga kamanghamangang gawain, na ang muli lahat ng pagluwalhati, lahat ng karangalan ay ibalik po namin sa inyo na siyang nagligtas po sa amin mula sa mga sitwasyong ito. Salamat po, Panginoon. Turuan nyo kami laging magtiwala sa inyo. Mula sa araw na ito, Panginoon, ay binibigay po namin ang aming buong pagtitiwala sa inyo. Ang lahat po ng aming buhay, Panginoon, at ang lahat ng panahon, O Diyos, ay igugugol po namin sa pananampalataya at pagsunod sa inyong dakilang kalooban. Salamat po, Panginoon, at patuloy na sa inyo namin ibinibigay, O Diyos, ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagdakila at pagluwalhati sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ay magsasabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Woo! At dahil ngayon po ay huling linggo